Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel, okay? So, today mga kapitbahay, may isi-share ako sa inyo para may konting kaalaman naman kayo, no? So, eto mga kapitbahay, ang problem namin ngayon is meron kaming isang lease line, which is Radius to, lease line namin. Ang pinaka dedicated bandwidth nito is nasa 40 ata o 30 plus. So, kanina, napansin ko na medyo mababa, hindi siya umaabot ng 20, kaya pala medyo putol-putol yung connection. Kaya, nag-test ako, ganun pa rin. So, nag-email kami doon sa NOC or sa support ni Radius na pakitingnan kung bakit nagkakaganon. Kaya, isi-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-troubleshoot. Kasi, nag-chat sila sa amin, sinend nila sa amin yung procedure kung paano mag-troubleshoot. So, based doon sa email nila, sinasabi nila, their team as check circuit is monitored as up and no CRC. Hindi ko alam ano meaning ng CRC. Input errors. May we request you to perform the following isolation for initial troubleshooting. Ayan. So, ang sinasabi niya rito, conduct power cycle on the CPE, verify that all cables and hardware are properly connected, secure, and reset the cable connection. So, yan po yung sinasabi niya. Tapos, number 3, conduct a standalone setup, PC, laptop directly connected to the Radius modem or media converter and perform the following provided circuit, ping test, and trace route. Okay? So, isi-share ko sa inyo ngayon kung paano yan gagawin. Alright? So, let's go. Ang una natin gagawin is i-restart natin yung media converter, yung CPE na sinasabi nila. Tapos, tatanggalin balik natin yung mga cable niya papunta dito sa server natin. Alright? Tapos, ang pangatlo, magkakandak tayo ng setup na directly connected doon sa pinaka-modem nila na laptop or PC. Alright? Let's go! I-restart muna natin yung una. Okay, so bago nyo pala ikabit yung laptop, kasi siyempre naka-media converter tayo. So, naka-public IP, which is naka-lease line. Naka-public IP. So, walang DHCP server doon mismo sa sa pinaka-modem nila. So, ang dapat mong gawin is yung public IP mo, which is yung public IP mo, i-configure mo siya dito sa laptop or sa PC as IP niya para pag kinonect mo siya dun sa media converter or sa modem, automatic magkakaroon to ng internet, magko-connect siya. Okay? So, hindi yun pwede na isaksak mo lang directly to. So, wala yung DHCP server doon. So, automatic hindi niya bibigyan to ng IP. So, dapat static mo tong laptop na to or yung PC para magkaroon ka ng connection. Alright? So, let's go. Pupunta to muna tayo doon sa remote cabinet natin, which is kung saan nakalagay yung ating media converter para i-restart yung kanilang modem. Alright? So, let's go. Ayan, yung pinaka modem namin nandoon ng Radius, nandoon sa pinakadulo. Ayan, doon. Kaya pupunta tayo doon, aakyat tayo. Ayan, kung yung papansin. Dami kong monitor na dumating, oh. Ilang paleta yan. Right, so pupunta tayo doon sa dulo. Ayan, oh, puro ano po yan, puro 21.5 inch na Acer. Right, so punta tayo doon sa dulo. Ayan, ito po yung pinaka media converter or pinaka modem nila. Ayan. Sa ngayon, working siya. Ayan, oh. Nagbi-blink siya. Properly blinking po siya. Blinking po yung fiber. So, dahil requirements nyo na i-restart, tapos tanggalin yung wire at saka yung power, i-restart ko na po, ha. Ito na po siya. Bunot. Ayan, tapos magbibilang ako ng hanggang 10 or 20 or 100. Ayan, tapos tatanggalin natin to. Bubunutin natin yung LAN cable. Ayan, bagong print po yan, yung LAN cable. Ayan, malinis pa. So, babalik natin. Ayan, balik natin. Tapos yung fiber, bubunutin natin. Yung SFP niya. Ayan. LC na single mode. Tapos bubunutin natin yung kanyang SFP. O, ayan. Tapos balik. Tapos balik ulit natin yung fiber. Lock muna natin. Ayan. Balik yung fiber. Ayan. Tapos power on. Power on.
Hintayin lang natin na mag-power on ulit. Tapos, okay na yon. Ayan. Medyo madilim. Medyo maingay. Wait lang natin na umilaw to, tsaka to. Yan yung first procedure na sinabi ng tech or ng NOC doon sa Radius. Yan, umilaw na rin yung LAN cable papunta doon sa firewall namin. Ayan, umilaw na rin yung link ng fiber optic papunta rito. Ayan, galing dyan sa fiber switch. Okay, so okay na yan. So pupunta na tayo ngayon doon sa ating pangatlong procedure na mag-stand alone ng PC, tapos directly na connected dito, tapos naka-set up yung kanyang public wifi para ma-speed test natin at saka makapag ping test saka makapag trace route para isend natin sa Radius. Alright, let's go. Okay, let's go. So dadalhin na natin tong laptop natin sa taas para i-connect natin directly doon sa port kung saan nanggagaling doon sa pinaka media converter ni Radius para ma-check natin kung tama yung speed na makukuha niya. Para kapag hindi, isi-send natin yun doon sa Radius support para sila na mag-ayos sa end nila. Alright, so let's go. Ayan po. So ito yung pinaka port natin na connected dito sa pfSense firewall natin, yung papunta sa Radius. Ayan. Bunutin muna natin tong Radius. Ayan. Tapos kakabit natin dito sa laptop natin. Dito sa laptop. Ayan mga kapitbahay. So, connected na po siya. Ibig sabihin, ayan o. So, may public IP na po yan. Dahan-dahan. So, tutry natin ngayon mag-speed test. Ayan. So, gagamitan natin ng dalawahin natin. Fast. Ayan, may papansin na internet, diba? So, gamitan natin ng fast.com. So, directly connected na po yan doon sa pinaka modem ng Radius. Dahil, eto yan. Yan yung nanggagaling doon. Naka-patch panel lang po yan. Okay? So, fast.com muna. Fast.com. Magta-try tayo ng dalawa. Yan. So, kung nyo mapapansin, dapat nasa 30 plus to ang makukuha niya, pero hindi siya umaabot. Diba? Okay? So, diba? Tapos, titingnan natin yung upload. Yan. Ayan, no? Walang gumagamit niyan, pero ang taas ng upload niya, umaabot ng 57. So, bakit yung download niya is ganyan lang? Wala namang gumagamit na iba niyan. So, subukan na naman natin yung Okla. Google. Speed test. Ayan. So, speed test. Ayan. So, change server tayo. Radius, ayan. Radius, Telecom, Manila. Ayan. So, nasa Manila tayo. So, speed test. So, allow. O, diba? Kung nyo mapapansin, 17 lang. 17 lang siya. Tapos yung upload medyo okay. Ayan, okay yung upload, yung download ang problema namin. Ayan. Oh, pero hindi nga rin paras lang din oh. Parang ano siya, limit na limit. Diba? Dapat nasa 30 plus yan or nasa 20 plus dapat. So, yan lang yung nakukuha niya. Okay? So, tingnan mo yung download oh. Ayan, di ba ang baba, napansin nyo? So, ngayon, ang gagawin naman natin, magpiping tayo. Ayan. Magpiping tayo ng sample. Like, piping natin si Google. Ping
8.8.8.8.8.8. Ayan, 2ms lang. Mababa naman. Continuous natin. Ay, mali. Caps lock. T. Ayan. Continuous ping po yan. Ayan, mababa naman 2ms, pero bakit ganun? Napakababa ng download upload niya, which is yung plan namin is umaabot dapat ng 30 plus ganun. Oo, o 40, parang ganun. Pero bakit siya ganun? Ayan yung ping niya, Facebook. So napakababa naman. Ayan, alam ko sa kanila to ay kailangan nilang i-adjust. So ang gagawin naman natin ngayon is magti-trace route tayo. Ano ba iti-trace route natin? Iti-trace route natin like, wait lang, ano ba sinabi nila? So ang sinabi nila dito, trace route, wala naman sinabing specific, basta mag-ping test tsaka mag-trace route. Okay, so yan yung last trace route. So magti-trace route tayo ngayon. So trace sa Facebook facebook.com. Ayan. Right, so pipicturean natin yan tapos isend natin sa kanila para makita nila kung saan dumaan. Right? Ayan mga kapitbahay, no? Kahit ilang beses tayo mag-ping, ganun na ganun pa rin, walang pinagbago, or ilang beses tayo mag-speed test, napakababa pa rin talaga, which is dapat ang nakukuha niya is up to 30 or 30 Mbps pataas, pero ang nakukuha lang niya is 16. Ulit, speed test ulit ako, last na lang to, tapos pakita ko ulit sa kanila. Tama naman yung server. So, change server tayo. Radius Telecom Manila. Ayan. So, speed test. Allow. Ayan o. Grabe. Sobrang baba. 12 lang. So, picture natin ulit. Tignan natin. Yan, hindi makatarungan yan, radius. Okay, so let's go. Tapos na natin yung nagawa na natin yung restart ng CPE nila, tapos na-verify natin yung mga cables nila kung connected ng maayos, tapos nag-conduct tayo ng standalone PC speed test na diretso dun mismo sa modem nila or sa media converter nila connected. Ayan, so yan yung nakukuha natin. So ganun lang yung gagawin mga kapitbahay para mag-troubleshoot ng lease line at saka para maipadala nyo yung report dun mismo sa pinaka-NOC. Alright? Kasi kapag yung tinotroubleshoot nyo yung mga normal ISP lang like residential or SME, wala silang ganun minsan, ang automatic restart lang tapos wala silang mga ganitong hinihingi. Pero kapag yung internet nyo is lease line or iGate, mga ganun, napaka-specific po ng mga hinihingi nila. Ganito yung mga ina-advise nila na i-troubleshoot para ma-identify nila. Kaya nila tinatanong kung bakit kailangan magpa-ping at saka kailangan magpa-trace route. Kasi doon sa trace route, lalabas po kung saan yung pinaka-last route na pinupuntahan ng internet nyo. Kasi pwede nila yung i-reroute, like for example, naka-route sa Hong Kong. So, ma-traffic doon or naka-route sa Singapore, kung saan yung pinakamababang less latency, doon nila i-route. Yun po yung pwede. Kasi like for example, nagtatrabaho ko sa mga BPO company, tapos nagcha-choppy yung calls.
pwede kang tumawag sa mga ISP provider nyo para sasabihin nyo na, sir, pa-route naman ng internet namin kasi choppy kami sa Singapore, or choppy po yung calls namin from US to sa Manila or papuntang US. So, i-reroute nila yon kung saan yung pinaka hindi mataas na latency ng internet para mabawasan yung choppy ng calls nyo. Alright? So, advisable po yan pagdating sa mga call center company. Pero pag mga normal company lang, like browsing, internet, email lang, hindi mo naman kailangan ng latency, no? Hindi siya masyadong sensitive sa latency. Alright? Ang latency kasi is masyadong sensitive pagdating sa calls. Alright? So, tapos na tayo. So, i-file na lang natin to, tapos i-edit natin, tapos ipapadala natin doon sa NOC nila para matest nila or ma-identify nila kung saan yung nagiging problem. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. Thank you so much. Sana may natutunan kayong maliit na naman today. Maraming salamat sa inyo at saka God bless.